Uli tayong mag-aral ng salita ng Diyos tungkol kay Samson. Ito po'y totoo po itong kwento na to. Mga bata po gustong gusto to dahil inaaral din po ng mga bata to. Pero dito po, biblical po to, nasa Judges chapter 13 up to Judges chapter 16. Alam po natin na si Samson ay napakalakas at naiuugnay din siya kay Delilah. Siya po yung may mahabang buhok. Pero bago pala siya pinaglihi ng nanay niya, nagpakita muna ang anghel. And then, sinabihan siya na mula daw ngayon, sa verse 4, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. So, dito makikita natin na si Samson ay kailangan maging holy, no? Kasi nanay niya kailangan holy rin kasi papanganak nga si Samson. Walang alak. Bakit nga ba alak? Naalala niyo po ba nung si Lot, yung ni-rape siya ng kanyang mga anak, hango sa alak. So, it means pag nakainom ka, nawawala ka sa sarili mo. Pero kahit na yung alak noon sa ubas nang gagaling. Pero kung maipanganak mo na siya, sabi sa chapter 5, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. So may habilin din na huwag papuputulan ng buhok. Kasi tinalaga na siya sa Panginoon. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. So, napakita nga sa kanya yung tinatawag na propeta ng Diyos. Sabi niya ganun, parang anghel, tas kinilabutan daw siya. Parang anghel, pero anghel nga po yun. Tapos, sa chapter 13, verse 7, wag daw akong iinom, sinabihan niya asawa niyang si Manoah, yung asawa, sabi ng nanay ni Samson. Wag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, kasi yun ang bilin pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Kaya sa chapters 13 verse 8, nanalangin si Manoah. Sabi niya ganon, Yahweh, kung maaari, pabalikin ninyo sa amin ang nasabing propeta ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin. Dito yung padre de pamilya gusto rin niyang makita yung sinasabi niyang propeta or anghel. Talagang anghel po yun. Upang sa kanya mismo marinig kung ano talaga yung plano. Kasi padre de pamilya kay kawang tatay. Gusto niyang marinig kung anong habilin. So, tinugon naman siya ni Yahweh. Ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Kaya, nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoah. Minsan ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Kaya dali-dali naman niyang tinawag yung asawa niya. Halika, narito na naman yung taong napakita sa akin ng isang araw. Ay, ganun. Sumunod naman si Manoah. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, kayo ba ang nakausap nitong asawa ko? Sabi, oo, tugon nito. Magkatotoo ang sinabi niyo, magiging ano ang bata at ano ang dapat namin gawin? Tanong ni Manoah. Bilang tatay, gusto mong malaman kung anong mga instructions, di ba? Sumagot ang anghel, kailangang sundin ng asawa mo. So, binigyan ng instruction yung asawa niya. Lahat ng sinabi ko sa kanya. Ulit-uli. Sa verse 4, verse 7, and verse 14. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Yun nga po yung wag mga mahang. Kasi di ba noon, yun yung alak. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Sundin niyang mabuti ang sinabi ko sa kanya. Yun. Tapos sabing ganun ni Manoah, syempre, sinabihan niya, huwag muna kayo umalis, paghahanda namin kayo ng kambing, ayun, syempre, bisita
Wag mo na akong ipaghanda at hindi ko kakainin. Anghel eh. Kung ibig mo, magsunog ka na lamang ng handog kay Yahweh. So, kumbaga, wag mo akong sambahin, wag ka na sa akin mag-alay, mag-alay ka sa Panginoon kay Yahweh. Sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na anghel ang kausap niya. So, minsan may mga pinapadala pong anghel ang Panginoon, kaya tayong suplado. Sinabi ni Manoah, kung gayoy, sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi ninyo. Talagang napaka-hospitable nila, tsaka respectful, tsaka nagbabalik talaga ng pasasalamat. Sumagot ang anghel, wag na ninyong itanong ang aking pangalan, mahirap na unawain, kapitapitagan. Noon din, si Manoah ay kumuha ng kambing at tandog na butil. Sinunog niya ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh, na laging gumagawa ng kababalaghan. Very, ano po to no? Makapangyarihan po. Naalala ko yung dati, natulog si Jacob sa bato. Ganon din, yung sa malaking bato rin to, nakalagay dito. Nang maliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng ningas. Grabe, no? Napakita ang anghel. Nagpatira pa silang mag-asawa, pagkat noon nila naisip na ang nakausap nila ay isang anghel ni Yahweh. Hindi na nila nakita uli ang anghel. Yun lang. Yung sa babae, pangalawang beses, pero sa lalaki, yun na yung first and last. Hindi na nila nakita. May purpose lang talaga kung bakit nagpakita, para ipaalam sa kanila. Alala niyo po ba nung bago isilang si Jesus Christ? Ganun din, di ba? Sinabihan si Mary. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, tiyak na mamamatay tayo. Sabi ganon. Pagkat nakita natin ang Diyos. Kasi, syempre, pag si Moses, naalala nyo, pagbaba niya ng bundok, pag nakausap nila yung Panginoon, grabing liwanag. Talagang, ang liwanag talaga ng Panginoon. Kasi, hindi tayo makakatagal. Mamamatay talaga tayo pag nakita natin ang Panginoon, dahil siya ay liwanag, at mga makasalanan lalo na. May certain people lang na pinaakyat sa bundok kasi baka mamatay ang tao, lalo na makasalanan tayo. Kaya nga, di ba, pagka ira-rapture na tayo, we will be in a glorified body. Napakaliwanag. Di na natin kailangan ng ilaw, sapagkat ang Diyos na ilaw. Di ba? Arise, shine, for the light has come, for the glory of the Lord has risen upon us. Diba? Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana't niya tinanggap ang ating handog. So, may mga usapan sila dito, no? So, dumating ang araw na nanganak nga yung asawa ni Manoah. Hindi man sinabi pangalan. At yun ay si Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ni Yahweh. So talaga, ano nga ba yung Romans 8:28 at saka Jeremiah 1:5? Basahin nyo lang po, na hindi pa tayo sinisilang ay tunay ngang may plano na ang Diyos sa atin. Kilalang kilala niya tayo. At all things work together for good for those who love Christ. Di ba? Kaya yung purpose natin pagpapalain tayo. Romans 8:28. Basahin po natin, ha? Maganda to Sabi po dito, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. NIV version. Who have been called according to His purpose. Di po ba? Pagpapalain ka talaga Works for the good for those who love Him. Who have been called. Tinawag po. Si Samson po may pagkakatawag po.
Hindi pa po siya pinanganganak kasi siya yung lalaban, kaunahan ng lalaban, magsisimulang lumaban sa Philistine. Kaya, ang Espiritu ni Yahweh, ito po yung pinakamaganda. Sa verse 25 ng chapter 13, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Samson. Ayan, at siya'y pinakilos nito sa kampamento ng Dan sa pagitan ng Sora at Estanol. Talagang andyan dyan ang paglukob. Pag ikaw ay tinawag, andyan ang Santo Espiritu. Si Samson talang dalagang tagas Timna. Meron pong mga babae na na-involve ko kay Samson. Minsan si Samson ay nagpunta sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Nang siya ay umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalaga sa Timna at siya ang ibig kong mapangasawa. Sinabi niya, dun mabait itong batang to, si Samson kapaalam sa magulang, sa kanyang ina, kanyang mga magulang. Bakit naman gusto mo pang samangkan ng mga dituling iyan? Kapipili ng mapapangasawa. Wala ka bang mapili sa ating mga kamag-anak o kababayan? Yon ang tanong. Kumbaga gusto ng mga magulang na kaparehas na katulad na kaparehas na mananampalataya or kaparehas na Kristiyano, diba? Parehas Israelites. Sumagot si Samson, parang ganun yun gusto mo maging parehas nyo na Kristiyano, diba? Do not equal yoke with unbelievers, o kaya naman parehas na tuli, ibig sabihin parehas na mananampalataya or parehas na Israelites. May mga ganun po tayo minsan ito gusto ko mapangasawa mo, diba? Noong unang panahon ganyan, mga magulang pa nga ang nag-arrange, yung arranged marriage. Sumagot si Samson, basta po siya ang ibig kong mapangasawa. Talagang matapang ang ating Samson, no? Firm siya. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay, ito yung maganda, kalooban ni Yahweh. Ito yun kasi yun yung purpose niya. Sabi ganon, ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Pilisteo. Pagkat ang Israel noon ay nasasakop ng mga ito. Di ba yun nga yung purpose sa kanya? Sabing ganon sa sabi ganon, siya ang lalaban sa mga Philistine. Di ba? Kaya purpose niya, hindi niya alam purpose ng Lord 'yon. Di ba? Kaya sabi gano'n, si Samson ay sumama sa kanyang mga magulang na magpunta ang mga ito sa Timna, sa daan sa may ubasan bago dumating ng bayan. Inangilan siya ng isang leon. Pinalakas siya ng espiritu. Tingnan mo ito yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Dahil pinili ka, walang makakaano sa'yo, walang makakasakit. Anong ginawa? Pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh. At niluray niya ang leon. Ang lakas niya, di ba? Na para lamang isang bisirong kambing. Ngunit hindi niya ito pinaalam sa kanyang mga magulang. So, nararamdaman niya na yung purpose niya. Di ba nga si Samson malakas? Pero hindi lang niya sinabi sa magulang niya. Pinuntahan nga ni Samson ang babae at kinausap lalo niya itong nagustuhan. Lalo niya nagustuhan. Pagkalipas na ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagtapat niya sa pinagpatayan niya noon ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Ang nakita niya isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Dati po kasi sa Exodus, bawal kumain ng mga patay o double dead na
na pagkain. Tapos yung pulupukyutan nandun sa loob ng patay na leon. Pero anong ginawa niya? Sinalok niya ang kanyang kamay, ang pulot at kinain, saka nagpatuloy sa kanyang lakad. So, dito nag-violate siya. Pagbabalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. So, sharing is caring. Parang si Eva, di ba? Yung kinain niyang, nagkasala siya, yung kinain niyang pinagbabawal na prutas. Parang ganito rin, no? Shinare niya sa kanyang asawang si Adan. Dito naman, shinare niya sa mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit di alam kung saan galing. Yan. Minsan, pagkain tayo ng kain, may lesson dyan. Dapat alamin natin at mag-pray bago tayo kumain. Mag-pray. Tama po. I-bless natin ang kinain na ito maging kalakasan sa ating katawan, mag-alis naman sakit karamdaman. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa katawan ng napatay niyang leon. Tulad ng kaugalian, 7 araw na naghanda si Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Nang makita siya ng mga Pilisteo, siya ay binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila ay bigyan ng palaisipan. Yun yung mga bugtong-bugtong. Ang sabi niya ay, mayroon akong bugtong. Pag nahulaan ninyo bago matapos ang handaan, ito na yung bugtong niya. Bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang bihisan. Ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang bihisan. Sumagot sila, payag kami, sinabi ni Samson. Mula sa mga ngain ay lumabas, eto na yon, ay lumabas ang pagkain. At mula sa malakas, matamis ay lumabas. Yun po yung yung leon na patay na merong pulupukyutan sa loob ng leon na kinain niya. 3 araw na ang nakaraan, hindi pa nila ito mahulaan. Hindi nahulaan nila. Ang ika-4 na araw, sinabi nila sa mapapangasawa ni Samson. Eto na, nag-ano na sila, connivance na. Yung mapapangasawa ni Samson, kinausap na nila. Gawan mo ng paraang malaman namin ang sagot sa bugtong ni Samson. Kung hindi, susunugin ka namin, yan na, tinitrap na siya. At ang inyong bahay, inimitahan ba ninyo kami para paghirapin? Yun ang tanong. Kaya, lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ako talagang mahal. Yan, mga lambing-lambing ng babae. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot. Oh, wow. Kailangan share sila, alam niya. Sumagot si Samson, kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipinaalam, sa iyo pa, ang babae patuloy ng pag-iyak at pag-amuki kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kasing una, maganon yun po yung handaan sa Israel. Kaya, nang ika-7 araw, sinabi niya ang sagot sa Pilisteo pala yun. Kaya, noong ika-7 araw, sinabi niya ang sagot sa bugtong dahil sa kapakiusap nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan. So, pinagtapat niya dun sa mapapangasawa niya yung sagot. At sinabi naman to dun sa mga kaibigan. At bago dumilim ang ika-7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, may tatamis pa ba sa pulot-pukyutan at may lalakas pa ba sa leyong matapang? Sinabi sa kanila ni Samson,
Kung di pa ninyo sinapakat ang aking may bahay, hindi ninyo malalaman kung anong kasagutan. Yun na yung sinagot niya eh. Yun na yung sinagot oh. May tatamis pa ba sa pulupukyutan at may lalakas pa ba sa liyong matapang? Yun, sinabi na. Kung ano ang kasagutan, kumbaga, kung di pa ninyo tinanong yung asawa ko, hindi nyo pa mapapangasawa ko, hindi nyo pa malalaman kung ano ang sagot. At si Samson ay pinalakas, ito na naman, at si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Askalon at pumatay ng 30 tao. Siyempre siya yung magbabayad. Kaya pumatay siya ng 30 tao. Kinuha niya ang magagarang kasuotan nito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Diba yung usapan nila, kapag hindi ka nakasagot, ako magbabayad. Pag hindi nyo nasagot, kayo magbabayad. Pagka nasagot nyo, ako naman ang magbabayad. Kaya pumatay siya ng 30 tao. Pagkatapos nun, umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari at ang asawa niya ipinagbili niya sa kanyang abay na pandangal. Sa galit niya, no? Yung asawa niya ipinagbili niya sa kanyang abay na pandangal dahil sa galit niya. Kaya hindi maganda magalit. Tapos kung ano-anong desisyon. Di nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing. Dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Okay? Ayaw ng lalaki, ang biyanan ng lalaki. Sa halip ay sinabi, akala ko hindi mo na siya babalikan. Kaya, ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Kita mo, pag nagdesisyon ka nagalit ka, ngayon sabi ng biyanan, kala ko ayaw mo, binigay ko sa kaibigan mo. Diba? Kaya binigay ko siya sa kaibigan mo. Ngayon, kung ibig mo, nariyan ang mas bata sa kanya at mas maganda pa. Siya ang iyong puntahan. So, ganun po yata noon eh. Pag hindi yung isang anak naman. Sumagot si Samson, ginawa ninyong iyan, hindi na ninyo ako masisisi sa gagawin ko sa inyo, mga Pilisteo. Dali-dali siyang umalis at humuli ng 300 asong gubat. Pinagkabit niya ito sa buntot. Yun 300 asnong gubat. At pinagkabit yung sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng maliliit na sulo. Pagkatapos ay, grabe no, sinindihan niya ang sulo at pinawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Hala. Kaya nasunog na lahat ang trigo. Hindi lamang ang mga naani na, kundi pati yaong hindi pa naaani. Lahat talaga nasunog. Ganoon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Na magkagayon, ipinagtanong ng mga Pilisteo kung sino ang may kagagawan niyon. At nalaman nilang si Samson. Siyempre nasunog eh. Nalaban din nilang ginawa iyon ni Samson dahil sa asawa niyang ibinigay ng biyanan sa abay na pandangal. Kaya grabe yun na naman yun, ano? Kaya sunog, galit. Yan. Kaya hinanap nila ang babae at sinunog pati ama nito. Grabe, no? Kaya nga sabing ganun minsan, no, pinagbabawal ang Bible. Kasi nga raw, masyadong, matindi ang pagpatay nung una, Parang garapal ang pagpatay, harapan. Hinanap nila ang babae at sinunog pati ama nito. Dahil dito, lalong nagalit si Samson. Radikal at pumapatay, no? Grabe. Sinabi niya, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakagaganti sa inyo. Ayun. May pagganti pa. Sila'y dinaluhong niya at marami ang kanyang napatay.
Di ba yun naman ang purpose, mapatay yung mga Pilisteo. Pagkatapos, tumakas siya at nagtago sa kuweba ng Etam. Nilupig ni Samson ang mga Pilisteo. Yun naman ang purpose niya talaga, mapatay. Kaya nga, karumal-dumal nung unang panahon ang mga pagpatay, no? Pero ngayon din naman. Pero nung unang panahon, ito po yung mga sinasabi ng ibang nasa gumagawa ng batas, wag daw magkaroon ng Bible kasi masyadong grabe raw yung mga illustration sa Bible. Pero hindi po. Kahit naman po ngayon, gano'n naman po excuses lang po. Isang araw, kinubkob ng mga Pilisteo ang Juda at ang bayan ng Lehi. Nag-usisa ang mga taga-Juda, bakit ninyo kami sinasalakay upang hulihin si Samson dahil sa kapinsala ang ginawa niya sa amin? Sagot nila. Yun ang sagot. Upang hulihin daw. Bakit ninyo kami sinasalakay? Yun ang tanong. Kasi isang araw, kinubkob ng mga Pilisteo ang Juda at ang bayan ng Lehi. Nag-usisa ang mga taga-Juda. Bakit ninyo kami sinasalakay? Sabi ganun. Upang hulihin si Samson. Sabi ganun. Dahil sa kapinsala ang ginawa niya sa amin. Sagot nila. Ang 3,000 o 3,000 kalalakihan ng Juda ay nagpunta sa yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Pilisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Heto, pati kami nadadamay. Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin, sagot ni Samson. Sinabi nila, naparito kami para gapusin ka. Yun ang sabi. Bibigay ka namin sa mga Pilisteo. Sumagot si Samson, payag ako kung hindi ninyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. At siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Pilisteo. Ngunit si Samson ay nilukuban ng espiritu ni Yahweh. Ayan o. Kasi yun ang purpose talaga niya At ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang marupok na sinulid. Malakas ang Samson. May nakita dahil sa espiritu ng Diyos. May nakita siyang panga ng asno. Dinampot niya ito at siyang ipinapatay sa may 1,000 Pilisteo. Pagkatapos noon, umawit siya ng ganito. Sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, natambak ang mga tao. Pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na yaoy tinawag na burol ng panga. Yung donkey po, yung asno. Si Samson ay nakadama ng matinding uhaw. Ay, ganon. Dumulog siya kay Yahweh. Niloob ninyong ako'y magtagumpay, ngunit ngayon mamamatay ako ng uhaw. Pag nagkagayon, mabibihag din ako ng mga taong ito na hindi kumikilala sa iyo. Ang Diyos ay nagpalitaw ng isang bukal sa Lehi. Kaya, ang Diyos ay provider. Uminom si Samson at nauli ang kanyang lakas para dehydrate siya. Pero ang Diyos ay provider. Ang bukal na yaon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Diba? Naroon pa ito hanggang ngayon. Andun pa raw yun. Ang mga Israelita ay pinamunuan ni Samson sa loob ng 20 taon. Nasa ilalim sila noon ng mga Pilisteo. Si Samson sa Gaza. Ito, matatapos na tayo. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza. May nakita siyang isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Para rin palang si David, babae talaga nahuhulog si Samson. May nakilala siyang isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw at doon siya nagpalipas ng gabi. Nalaman ng mga Pilisteo na siya'y naroon, kaya't
pinaligiran nila ang lugar na yaon at magdamag na nagbantay sa pagpasok ng lungsod. Pinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Talagang inaantay na nila. Ngunit nang hating gabi na'y pumunta sa pintuang bayan si Samson. Inalis ang mga pangharang, poste at tarangka. Pinasa niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod ng tapat ng Hebron. So, eto na si Samson at Delilah. Sa kapatagan naman ng Sorek ay may isang dalagang ang pangalay Delilah. Nabighani rito si Samson. Ayan na naman. Nilapitan ito ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, gawan mo ng paraang malaman kung ano ang sekreto ng kanyang lakas at ng mabihag namin. So, nagkunaybans na naman itong si Delilah. Diba? Kaya naman, pag nagawa raw ito, ay bibigyan siya, si Delilah, ng 1,100 pilak. Kaya't nang dalawin siya ni Samson, tinanong niya, saan ba nanggagaling ang lakas mo? Sabi niya ganon. Sakaling may huhuli sa iyo, ano ang dapat gawin para hindi ka makalaban? Sumagot si Samson, kung ano sasabihin ni Samson, yun naman ang gagawin nila. Pag ako'y ginapos ng 7 yantok na sariwa, hindi na ako makakawala. Yan, dinisguise niya. Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo at siya ay binigyan nila ng 7 yantok na sariwa na igagapos kay Samson. Samantala, may ilang Filisteo namang nag-aabang sa kabilang kwarto. May nakaabang na doon para pumatay sa kanya. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Ang yantok na nakagapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang marupok na tali. Kaya hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Dahil dito, sinabi ni Delilah, hindi mo ako mahal. Yan na naman yung mga sinasabi ng mga babae. Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung paano ka magagapos nang hindi makawawala? Yan. Kaya sinabi ni Samson, pag ako'y ginapos ng lubid na hindi pa nagagamit ng mga bagong lubid, hindi na ako makakawala. Yun ang sinabi ni Disguise na naman. Kaya, si Delilah ay kumuha ng bagong tali at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. At ang gapos si Samson ay nilagot niya na para lamang lumagot ng sinulid. Ang lakas Sa kabilang kwarto naman, naroon pa rin ang mga Pilisteo. Para patayin siya. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon hiniloloko mo ako. Ayaw mo pang sabihin kung paano ka magagapos nang di makawala. Sinabi ni Samson, pag pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka pinulupot sa isang tulos, hindi na ako makakawala. Yun ang sinabi niya. Loko na naman. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, ipinalupot niya ito sa isang tulos, saka sumigaw, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Ngunit siya ay gumising at dalidaling kinalas na sa tulos ang kanyang buhok. Kaya't sinabi na kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 beses mo na akong hiniloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Yan ang mga babae, no? Araw-araw ay iyon ang inuukil-kil niya. Kinukulit niya si Samson hanggang sa mainis ito. Dahil sa inis ni Samson, yung pagdi-decide na naman sa inis niya, kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabatay, tinalaga na ako sa Diyos. Ayan, tinalaga na siya mula pagkabata. Hindi pa siya sinisilang.
kahit kailan hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Hindi pa siya nagugupitan simula pagkasilang. Kaya pag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Sinabi niya na yan sa verse 17. Nadama ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya nagpasugo siya sa mga pinunong Pilisteo. Pinasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Bayarin nga eh. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, nahulog na siya sa babae, no? Kay Delilah. Tumawag siya ng isang tao at pinagupitan si Samson. Pagkatapos, ginising niya ito at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Nagtangkang bumangon si Samson pagkat akala niya'y makawawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang nilayuan na siya ni Yahweh. Ayun. Di ba? Yung Espiritu ng Diyos, pag tayo nagkasala, ayan, ang Espiritu ng Diyos ay lalayo. Binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala nila sa Gaza. Tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Grabe, no? At doon unti-unting humaba uli ang kanyang buhok. Yan, humaba na naman ang kanyang buhok. So, ito na yung kamatayan niya. Magtatapos na tayo. Minsan nagkatipon ang mga pinunong Pilisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umaawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya ay makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng niloob ng ating Diyos-Diyosan na tayo ay magtagumpay laban sa lumupig sa atin at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan pa nilang paglaruan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malaking haligi. Yan, dalawang malaking haligi, di ba? Yan ang kanyang karakter eh. Yan yung nasa picture ng yung mga books ng mga bata. Sinabi ni Samson sa batang umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito at sasandal lang ako. Ang gusali nagsisikip sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga pinunong Pilisteo. Masaya nilang pinanood si Samson. At eto na, nanalangin si Samson. Prayerful po talaga yan si Samson. Yahweh, mahabag kayo sa akin. Dumating na siya sa kanyang punto ng pagre-repent, paghingi ng tawad sa Diyos. Isanasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin. Yan, humingi na siya ng palakasin daw siyang muli. Sa pagkakataong ito, makagaganti ako sa mga Pilisteo. Yun naman po ang purpose niya. Sa pagkadukit nila sa aking mga mata. So, wala na siyang paningin. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang poste sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mga Pilisteo, sama-sama tayong mamamatay ngayon. Tinipon niya ang nalalabi paniyang lakas at itinulak ang mga haligi. Yun na. Gumuho ito at kasamang bumagsak ang mga pinuno at lahat ng Pilisteyong naroon. So, lahat ng Pilisteo. Kaya, ang napatay niya sa oras na kanyang kamatayan ay mas marami kaysa noong kanyang kalakasan. Eto na, di ba? Yung kamatayan niya ay naging marami ang namatay na Pilisteo. Parang si Jesus Christ nung namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat tayo'y naligtas. Lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas ay makakarating sa kaharian niya.
maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang bangkay ni Samson ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Sora at Estaol. 20 taon siyang naging hukom sa Israel. Ganda po. Thank God. Nawa po ay nagkaroon po tayo ng magandang lesson sa buhay ni Samson na nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Kaya siya naging malakas. Nung nagkasala siya, nagrepent naman siya. Kaya nung namatay siya, bago siya mamatay, ay nanalangin siya, nagrepent siya, nabigyan pa siya muli ng pagkakataon upang magampanan niya yung role, yung kanyang talagang purpose in life. Kaya mas marami ang namatay nung siya ay namatay. Yung haligi na yon, maraming Pilisteo yung namatay. Kasi bumagsak yung poste at maraming Pilisteo doon ang namatay. So, gayon din po, no? Napakaganda po ng katuruan na ito na if we follow God's order or if we obey God, may blessing po. Ang lakas-lakas po ng Espiritu ng Panginoon kapag tayo ay nag-o-obey sa Kanya according to His purpose. Amen po. So, sige po, manalangin po tayo. Salamat po sa napakagandang kwento ninyo about Samson, Panginoon, sa buhay niya. Gayon na rin yung kay Delilah na naging dahilan kung bakit siya ay muntik na rin na mawala. Pero dinukit ang kanyang mga mata at nawala yung lakas pansamantala. Ngunit nung nagkaroon po siya ng nasa tamang pag-iisip na siya, humingi ng tawad sa Panginoon, nagrepent, at tunay nga po nandoon ng pagpapala. Kaya Lord, sa lahat ng nakapakinig, nawa ay tanggapin namin si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas upang ang Espiritu Santo ay mapasa amin din. Salamat po, Ama, sa blessing. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob niyo na sa amin. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen.